Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 19. At shout out po muna tayo sa mga may kaarawan ngayong araw na to, February 19, sa mga sumusunod. Kay OK Laki, kay Rodel Ignacio Matias, kay John Lesegues, kay Conrad Bersano Mapili, at kay Reynaldo Bawe. Ganun din po, belated birthday greetings po sa aking mga batchmates sa Manila High School, kay Remy Pastrana Velasco na nagdiwang ng kaarawan ng February 16, at ganun din po kay Doris Ko, February 17 naman po ang kanyang birthday. Nakita-kita po kami noong nakaraang January 26 sa aming Manila High School Golden Homecoming. Maligayang kaarawan po sa inyo lahat, at naway patuloy kayong pagpalain ng ating poong may kapal. Ang ating po tatalakayin sa araw na ito ay ang OBRI 29/50-44 ang shot clock. Ito po ang example. A1 in the backcourt passes the ball for an alley-oop to A2 who does not catch the ball. The ball touches the ring, after which A3 gains control of the ball in Team A's letter A, front court, at letter B, backcourt. Una natin talakayin ng interpretation to sa letter A, nakuha ang ball sa front court. Ang sabi doon sa interpretation, Team A shall have 14 seconds on the shot clock. Ito ang mga katanungan na dumating sa akin. Dahil ang sabi nila, bakit binigyan 14 seconds? Ang sabi sa mga tanong, why need to give Team A 14 seconds on the shot clock? It is only a pass, not a shot. Ito po ang ruling ng FIBA about yan. Sabi doon sa according sa FIBA OBRI 29/50-35 statement, ang sabi doon na modify ko na po ito para lalo na ito maunawaan. After the ball touches the opponent's basket, for any reason, the team who had previously control of the ball shall have 14 seconds on the shot clock after regaining or gaining control of the ball. Yan pong interpretation kung sa frontcourt nakuha. Yung A1 daw po, ipinasa ang bola sa A2, alley-oop pass, hindi nakuha ng A3, bagkus tumama ang bola sa ring, nag-bounce at nakuha ng A3 sa frontcourt, legal play po yon. Meron silang 14 seconds shot clock dahil tumama na po ang bola sa ring. Yan po. Ito naman po ang kung sa backcourt nakuha ang bola. Doon sa interpretation, letter B. Ang sabi doon, this is a Team A backcourt violation, as Team A did not lose the control of the ball. Okay? Yung A1 daw po na sa backcourt, inialip pass ang bola sa A2, hindi nakuha, tumama ang bola sa ring, ang bola pumunta sa backcourt, nakuha ng A3, yung po ay ball return to backcourt. Maliwanag ba tayo doon? Ngayon po, idadako tayo doon sa shot clock. Kasi marami naguguluhan doon sa shot clock. Lalo na po doon sa mga grassroots rebel o yung mabaguang referee. Ito po, clarification and enlightenment for all referees about the shot clock. Una, sabi, once the ball touches the opponent's basket, whether on a pass, on a shot, or accidentally, there is no resetting of the shot clock at once. Okay? Pag ang bola po ay tumama on a shot, on a pass, or accidentally, ang bola tumama sa ring, sa opponent's basket, wala pong shot, wala pong resetting kaagad at once. Bakit po? Whenever the ball touches the opponent's basket for any reason, it only means that there is no shot clock violation committed by the offensive team. So, ang A1, kahit nasilin mo ng 5-second shot clock, tumama ang ball sa ring, shot, pasa, or accidentally, wala pong shot clock violation sila. Pero walang resetting at once. Kailan magkakaroon ng resetting? Ito po yon. The resetting of the shot clock shall only happen after a team gains control of the ball, either by the offensive or defensive team.
doon lamang po magkakaroon ng resetting, hindi po doon sa pagtama ang bola sa ring. Pag tumama ang bola sa ring, wala pa po resetting. Ang ibig sabihin, walang shot clock violation na commit ang offensive team. Tapos pag nagbintis yun, at mayroong nagkaroon ng game control, defense or offense, doon lamang po tatakbo ang shot clock. Yan pong ating aralin sa umagang ito at naway naunawaan natin ang ating mga tinalakay. Hanggang sa muli, ito po ang inyong abang lingkod, former FIBA referee, Eto Kamarongan. Bye-bye.